Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Cloudy with a Chance of Meatballs. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa batang si Flint na may espesyal na pag-iisip ng wala sa karaniwang bata. Siya ay may matinding interes sa science at mga imbensyon. Bata pa lang siya, nag-imbento na siya ng spray-on na sapatos ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggalin. Lahat ng mga kaklase niya ay pinagtatawanan siya at tinatawag na weirdo. Sinubukan ni Flint ang lahat para tanggalin ang kanyang sapatos ngunit nabigo siya. Ang kanyang spray-on na sapatos ay hindi na maaalis. Nawala ng pag-asa si Flint at nagpasyang talikuran ang kanyang pangarap. Dito nga ay binibigyan siya ng kanyang ina ng magandang payo. Ang lahat ng The Weird Guy Scientist ay itinuring na mga weirdo ng mga tao ngunit hindi sila sumuko at pinatunayan ang kanilang kakayahan. Binigyan din siya ng kanyang ina ng lab coat at talagang nasa sabik si Flint na magkaroon nito. Isinuot niya agad ito at nagmamadaling pumunta sa treehouse niya na tinatawag niyang Science Lab. Si Flint ay patuloy na nag-iimbento ng mga bagong bagay araw-araw tulad ng remote control TV, pampatubo ng buhok, lumilipad na daga, at iba pa, ngunit nauuwi silang lahat sa kapahamakan. Maaaring isang henyo si Flint ngunit hindi perpekto ang kanyang mga imbensyon, gusto niyang tumulong sa kanyang bayan. Ang Swallow Falls, ito ay isang maliit na bayan na sikat sa mga sardines ngunit pagkatapos ng pagsasara ng kumpanya ng Baby Brent Sardines, ang Swallow Falls ay kailangang ubusin ang lahat ng mabahong isda ng mga mamamayan. Wala silang iba't ibang pagkain na makakain kundi ito lamang. Kaya gusto ni Flint na lutisin ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang aparato na maaaring gumamit ng genetic mutation upang e-convert ang tubig sa anumang nais nilang pagkain. Wala siyang kaibigan maliban sa kanyang katulong na si Steve na isang matalinong unggoy na may gamit na translator device. Magkasama nilang ginagawa ang lahat ng mga pagsasaayos na kailangan para sa test run. Ang lahat ng switch ay konektado. Ngunit ilang segundo lamang bago mabuo ang pagkain, ang enerhiya ay naubos. Nagmamadaling inayos ni Flint ang supply ng kuryente ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Gusto ng kanyang ama na isuko ni Flint ang hilig at magsimulang maghanap ng maayos na trabaho. 10 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang ina ni Flint at hindi siya naiintindihan ng kanyang ama di tulad ng kanyang ina. Upang masiyahan ang kanyang ama, pumayag si Flint na subukang magtrabaho sa kanilang tindahan ng isda. Sa unang araw pa lamang ay bored na si Flint, at mas lumala pa ang araw niya matapos makita si Brent. Siya ang brand ambassador ng Baby Brent Sardines pero hindi na siya baby at hindi rin siya cute. Pero sumikat na naman siya dahil mag-aanunsyo ang alkalde ng tourist attraction base sa Baby Brent Sardines. Pinuntahan din ng tatay ni Flint ang anunsyo at kinuha ito ni Flint bilang isang pagkakataon upang makumplito ang kanyang proyekto. Nagtipon ang alkalde ng napakaraming tao at nag-imbita rin ng media. Ngunit ang kumpanya ng balita ay nagpadala ng isang intern para sa pag-uulat dahil hindi nila itinuturing na karapat-dapat pansinin ang bayang ito. Nagpresenta ang alkalde ng theme park na sadyang ginawa para mag-promote ng sardines. Naniniwala siya na mapapalaki nito ang turismo. Habang abala ang lahat sa seremonya ng pagbubukas, pumunta si Flint sa istasyon ng kuryente at ikinonekta ang kanyang makina ng pagkain sa pangunahing supply. Sinubukan siyang pigilan ng pulis ngunit huli na ang lahat. Lumilipad ang makina sa paligid ng bayan kasama si Flint bago lumipad ito sa kalangitan. Dahil sa kaguluhan, gamulong pababa ang malaking fishball, sinisira nito ang parke at marami pang ibang mga gusali ng bayan at bumagsak ito kay Flint. Lahat ay galit na galit kay Flint dahil sa kanyang irresponsibleng pagkilos, ngunit hindi niya ito naririnig sa loob ng salamin ngunit kitang-kita niya ang pagkabigo sa mukha ng kanyang ama. Nagtago siya malapit sa dagat at pinagsisihan ang kanyang mga nagawa. Doon niya nakilala ang news intern na si Sam Spark. Hindi tulad ng iba, hinahangaan niya ang imbensyon at pagkamalikhain ni Flint, dahil dito nahulog kaagad ang kanyang puso kay Sam. Habang abala sila sa pag-uusap, may nahulog na cheese slice mula sa langit. Biglang lumitaw ang isang malaking kumikinang na ulap sa kalangitan at ang susunod na mangyayari ay talagang hindi kapanipaniwala. Umuulan ng cheeseburgers at gumagana ang makina ng pagkain ni Flint. Ang lahat ay lumalabas upang tikman at kainin ang mga masasarap na burger.
Sa wakas ay nagtagumpay si Flint na pasayahin ang iba, lalo na si Sam, dahil dito masaya siya sa unang breaking news ng kanyang career. Huminto ang ulan pagkaraan ng ilang sandali ngunit nais ng lahat ng mamamayan na gawin ito muli ni Flint maliban sa kanyang ama. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak na nagdudulot muli ng gulo. Kinumbinsi ni Flint ang kanyang ama at nangakong hindi siya gagawa ng pagkakamali sa pagkakataong ito. Bumalik siya sa kanyang lab at ipinaliwanag kung papaano gumagana ang kanyang makina kay Sam. Tinatawag niya itong Flint Lockwood Diatonic Super Mutating Dynamic Food Replicator o FLDS-MDFR, hindi niya maibunyag ang kumpletong programming ng machine kaya niya hinihikayat si Sam na manood ng YouTube video. Samantala, kumukonekta siya sa machine para magpadala ng mga bagong command. Nag-set up din si Flint ng dungometer na mag-aalarma kung mag-mutate ang pagkain sa machine. Kinabukasan, walang nag-abala sa pagluluto ng almusal dahil may bumabagsak na mula sa langit, tulad ng crispy bacon, fresh juice, at sunny side up na mga itlog. Nakipagsundo ang alkalde kay Flint. Kailangan niyang magbigay ng 3 pagkain sa isang araw para sa bayan at maakit ang atensyon ng buong mundo at bilang kapalit, si Flint ay tatanggap ng maraming pagmamahal at pagpapahalaga. Ito ang laging inaasam ni Flint at gusto lang niyang makilala ang kanyang talento. Patuloy na kumukuha si Flint ng mga kahilingan ng mga tao upang ipadala ang mga ito sa machine. Anumang bagay na gustong kainin ng mga mamamayan, pinapaulanan ni Flint ang langit ng pagkain. Kumakalat ang kaligayahan sa buong bayan maliban sa tindahan ni Tim. Hiniling niya kay Flint na sumama muli ngunit ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa alkalde ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, ang dungometer ay umabot sa isang nakababahalang estado. Tumigil si Flint sa pagkuha ng higit pang mga kahilingan, ngunit pumunta ang pulis sa kanyang pintuan. Ang susunod na araw ay kaarawan ng kanyang anak. Nais ng pulis na gumawa ng isang bagay na espesyal para sa kanyang maliit na Carl upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Para gawing espesyal ang kanyang araw, gumagawa si Flint ng snowfall ngunit hindi ito regular na snow, ito ay ice cream. Ang lahat ng mga bahay ay natatakpan ng mga scoop ng iba't ibang flavor ng ice cream at ang mga bata ay gustong-gusto ito. Ine-enjoy din ni Flint ang sandali ngunit iba ang gusto niya. Gusto niyang yayain si Sam sa isang date pero hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman. Upang ipakita ang kanyang pagmamahal, gumawa siya ng isang kastilyo ng paboritong pagkain ni Sam, ang Jell-O. Pareho silang tumatalon sa squishy na kastilyo at nag-e-enjoy sa bawat kagat. Nagsimulang magsalita si Sam tungkol sa chemistry ng Jell-O at hinangaan ito. Marami siyang alam tungkol sa mga siyentipikong fenomeno ngunit itinatago ang kanyang katalinuhan. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagtrato sa kanya noong bata pa siya. Isa rin siyang nerd tulad ni Flint at binubuli siya ng mga kaklase niya kaya sumuko siya at gumawa ng bagong personalidad. Naawa si Flint sa kanya at hiniling na magsuot siya ng salamin at magtali ng buhok. Ngayon ay mas nakikita niya ang tunay niyang sarili. Na-touch talaga si Sam sa pagtanggap ni Flint dahil ngayon lang siya nakilala ang isang tulad ni Flint. Sa kasamaang palad, ang kanilang matamis na romantikong sandali ay naantala ng isang tawag sa telepono mula sa alkalde. Pagkatapos ng tawag, iniimbitahan ni Flint ang kanyang ama sa isang 5-star open-air restaurant kung saan ang mga steak ay nahuhulog mula sa langit. Sinabi niya sa kanyang ama kung gaano siya kamahal ng mga tao ngayon, at gusto ng alkalde na putulin ni Flint ang ribbon para sa muling pagbubukas ng bayan sa susunod na araw. Ito ay tatawaging Chew and Swallow Falls. Mula ngayon. Akala ni Flint ay ipagmamalaki na siya ng kanyang ama ngunit nagsasalita lamang si Tim tungkol sa hindi pangkaraniwang laki ng mga steak. Hiniling niya kay Flint na patayin ang makina bago ang anumang sakunaang mangyari. Walang narinig si Flint ng kahit isang salita ng pagpapahalaga sa kanya. Umuwi si Flint sa pagkadismaya ngunit napansin niya ang hindi ordinaryong laki ng pagkaing nahuhulog. Pagkatapos magsaliksik, nalaman ni Flint na ang pagkain ay sobrang nagmumutate at baka maaaring tama ang kanyang ama na kailangan ng patayin ang makina. Ngunit ang alkalde ay nililinlang ang utak ni Flint at sinabi sa kanya na ang mas malaki ay mas mabuti. Hindi niya dapat iniisip ang sinasabi ng kanyang ama. Dapat niyang pagtuunan ng pansin ang engranding muling pagbubukas at ang espesyal na menu. Pumayag si Flint at inutusan ng machine upang gumawa ng spaghetti at meatballs. Hindi na maproseso ng makina ang mga order ng maayos at nagiging kainahinala ang panahon.
Napansin ni Sam ang mga pagbabago sa kanyang weather tracking device at ipinaalam kay Flint ngunit masyado siyang abala sa seremonya ng pagbubukas ng bayan, ayaw niyang masira ang sandaling matagal na niyang hinihintay sa buhay niya, dala niya ang ceremonial na gunting at pinuputol ang ribbon. Lahat ay nag-cheer para sa kanya ngunit pagkatapos nito, ang kapaligiran ay nagbago. Ang order na pagkain ay inihain ngunit sa anyo ng isang spaghetti na bagyo. Ang lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay habang si Flint ay sinusubukang puntahan ang kanyang lab upang patayin ang makina. Nagulat siya nang matagpuan niya ang alkalde na nagpapadala ng mas maraming order ng pagkain sa machine. Hindi isang ulam kundi isang buong buffet. Nagmamadali si Flint na ipasok ang kill code at sirain ang makina. Ngunit bago niya magawa, aksidenteng nasira ng alkalde ang kagamitan sa komunikasyon. Hindi na makapagpadala si Flint ng mga utos sa machine. Subalit huli na ang lahat, ang bagyo ng spaghetti ay mahina pa kumpara sa susunod na darating. Ang susunod na sakuna sa pagkain ay makakaapekto sa buong mundo. Narinig din ni Tim ang balita at lumabas ng tindahan upang hanapin ang kanyang anak. Si Flint ay nakahiga sa loob ng isang dustbin kasama ang kanyang mga imbensyon. Naniniwala siyang palagi siyang mali, ang lahat ng kanyang mga imbensyon at ang kanyang sarili ay basura at karapat-dapat na nasa basurahan siya. Naaawa si Tim sa kanyang anak at sinabihan si Flint na isuot muli ang kanyang lab coat. Bagamat nagdulot siya ng sakuna, si Flint lang ang makakapagpahinto sa kaguluhang ito. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng tiwala si Tim sa kanyang anak. Nakaramdam si Flint ng bagong enerhiya sa kanyang sarili at nagdisenyo ng Plan B. Na-download niya ang kill code sa isang USB at binago ang kanyang lumilipad na kotse, at mag-i-install siya ng kill code ng direkta sa makina. Ibinahagi ni Flint ang kanyang plano sa publiko at humingi ng paumanhin. Lahat sila ay galit sa kanya ngunit pinagalitan sila ng pulis dahil sa pagiging walang konsiderasyon. Hindi lang si Flint ang may pananagutan. Ang mga mamamayan ay patuloy na gumagawa ng mga bagong kahilingan at labis na pinahirapan ng makina. Inutusan ng pulis ang lahat na gumawa ng mga bangka at lumikas sa isla habang sina Flint at Sam ay naglalakbay patungo sa machine. Sumama rin sa kanila si Brent dahil may gusto rin siyang gawin na kabayanihan. Narating nila ang lokasyon ng makina ngunit nakulong ito sa loob ng malaking bola-bola. Bukod dito, ang overmutation ay lumikha ng mga superfood na genetically modified upang protektahan ang machine. Inaatake ng mga hiwa ng pizza ang airship ni Flint at nawala ang kill code. Ang huling pag-asa ay si Tim, agad na tinawagan ni Flint ang kanyang ama at hiniling sa kanya na ipadala ang kill code mula sa computer patungo sa kanyang telepono. Mukhang simpleng ngunit ito ay isang napakalaking gawain para sa isang taong hindi pa nakakahawak ng computer. Bumisita si Tim sa laboratorio ni Flint sa unang pagkakataon at nabigla siya sa labis na pagsisikap ng kanyang anak sa kanyang trabaho. Samantala, tumalon sina Flint at Sam sa loob ng meatball para makarating sa machine at sinundan din sila ni Brent. Siya ang dahilan kung bakit sila nawala sa daan at napunta malapit sa mainit na mantika. Habang tumatawid sa ilog na ito ng kamatayan, kailangan ding gabayan ni Flint ang kanyang ama na gumamit ng computer. Wala na silang maraming oras na natitira dahil ang kaguluhan sa pagkain ay sumasakop sa mundo. Ang pader kung saan ang mga pagkaing tira-tira ay nasira at bumaha sa Swallow Falls. Nakarating din ito kay Tim ngunit hindi siya sumuko at nagpadala ng email. Natutuwa si Flint na matanggap ang code ngunit napapalibutan sila ng mga manok na kumakain ng tao. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Brent na gumanap ng mahalagang papel sa lipunan. Pinahinto niya ang mga manok at hinayaan si Flint at Sam na makatakas. Ang machine ay nasa ilalim ng peanut brittle hole, si Sam ay allergy sa peanut kaya siya ay mananatili habang si Flint ay umaakyat gamit ang isang lubid. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nahawakan ni Sam ang peanut at nagkaroon ng allergic reaction. Dapat siyang bumalik sa eroplano at magpa-injection ngunit ayaw niyang iwan si Flint na mag-isa. Ipinagtapat ni Flint kung gaano niya kamahal si Sam at binitawan niya ang lubid. Ibinalik ni Brent si Sam sa eroplano at binigay sa kanya ang gamot habang nakarating si Flint sa kinaroroonan ng machine. Palihim siyang lumapit sa makina at ikinabot ang kanyang telepono. Ngunit hindi sinasadyang na ipadala ni Tim ang maling file, dahil dito magpapadala ang machine ng pinakamalaking pag-atake ng pagkain,
napatingin si Flint sa kanyang hindi nasisirang sapatos at naalala niyang daladala niya ang spray. Inilagay ito ni Flint sa bukasan ng makina at tinakpan ito, ang machine ay hindi na makapagproseso pa at sumabog. Naglaho na ang mga ulap at muling sumisikat ang araw, bumalik na ang airship kasama sina Sam at Brent ngunit wala doon si Flint. Inaakala ng lahat na siya ay namatay ngunit isang grupo ng mga daga na ibon ang nagdala kay Flint, nakita niya ang kanyang ama at hindi pa rin alam ni Tim kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, may ideya si Sam. Inilagay niya kay Tim ang thought-reading device ni Steve at hinahayaang magsalita ang puso nito. Siya ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang anak at humanga sa kanyang natatanging lab, hindi kailanman nagkaroon ng galit si Tim sa hilig ni Flint, nag-aalala lang siya para sa kanyang anak. Mahal niya ito nang walang kapalit tulad ng ibang ama. Nabigla si Flint sa pag-amin at niyakap ang kanyang ama, bukas din niyang tinatanggap ang pagmamahal niya kay Sam. Sa wakas napatunayan na ni Flint ang kanyang halaga, dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.